or any for that matter, can be a missionary by spreading accurate news using social media, the way I'm doing it right now. They should not only be receiver of news, but they should study, analyze, review carefully whether the news they receive are accurate. And that is the only time you spread the news, when you are sure that the news you spread is accurate. Thus, anybody can be a missionary through social media by spreading accurate news. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umabot na po ng 1,869,691 uninfected sa ating bansa. Ito po yung datos kahapon. Mamaya pa pong hapon alas 5, makukuha natin ang datos para sa araw na itong Miyerkules. At ang namatay ay umabot na po ng 32,264. Kaya tinitingnan ko po yung budget for 2022. Akalain ninyo, ang problema natin ang pandemya. Pero kung titingnan nyo, ang budget, build pa rin. Ang pera nilagay sa health infrastructure, palagay ko ma-equipo yan, is only 12 billion. Pero, mga daan at right of way lang 35 billion. Pwede naman makahintay yung right of way na yan. Pwede naman makahintay yung mga daan na yan. 392 billion. Kung pag-isa mo yan, aabot yan ng 400 plus billion. Bakit hindi natin ibili ito ng gamot? 400 billion pesos divided by 50 is equivalent to $50 billion. Di ba? Kung tama arithmetic ko. So, para makaabot tayo ng herd immunity, na target natin 70%, ang bababa po natin, we are less than 10%. Doon nga sa Malaysia, umabot na ng 36%, galit pa rin tao. Napilitan tuloy yung Prime Minister mag-resign kasi galit yung tao. Bilhin mo, 36%. Tayo, COVID-19 pa, pinakamahabang lockdown. Nako, grabe pang corruption ng DBM. Bakit DBM? Kasi yung procurement services na in-appoint ni Duterte, yung pala ang nagbili ng mga mask na overpricing. At may dagdag pa patient. Nagtataka tuloy yung mga kababayan nating mga guys abroad. Bakit may patients Pilipinas? Bakit Pilipinas? Nagtataka din yung galing sa Gulf State. Bakit may patients Pilipinas? Yung galing sa Europe. Yung pala, ang racket pala ng PSDBM na bumili ng patient tapos ginawang mandatory ng Interagency Task Force ang paggamit ng patient. Eh sabi nga ng mga scientists, pwede sa UP o sa Amerika, wala namang scientific finding na makakatulong yan. Doon na tuloy ako. Negosyo to. Dapat ang mga senador ipagpatuloy ang investigasyon. Bahala naman. Ano sabi ni Duque? Gulong-gulo na isipan ko. Kaya pinayuhan siya ni Gordon. Gumamit ka ng psychiatrist. Kung wala kang tiwala sa DOH, dito Senado meron kami sa mga psychiatrist, mga galing. Nabagat, bilhin mo,
Binigyan siya ng budget. Tapos 42 billion. 42 billion. Hindi milyon na. Billion. At binigay sa DBMPS. Naku, nung marinig ni Undersecretary Lao na taga Davao, ako, baka maipit ako rito. Meron ng mga overpricing. Tapos, andito na naman to. Anong gagawin ko rito? Meron ng incoming investigation ang Senado. Alam mo, Senado, marami diyang palaban. Why? There are some are running for president, like Lacson. Soto is also running for vice president. Baka tumakbo rin si Gordon. Si Pacquiao galit na. Lalo na ngayon natalo. At yung mga dating umaoposisyon. Pabayaan na si Drilon kasi oposisyon talaga yan. Hontiveros, oposisyon talaga yan. Laila de Lima, oposisyon talaga yan. Pangilinan, oposisyon talaga yan. Pati si Subiri, nagtanong sa Interagency Task Force, bakit ayaw nyo aprobahan yung pera ng LGU? Kasi kasama po doon ang Bukidnon. Nagliban po sila ng 500 million para makabili ng Western Medicine. Ay, hindi lang pala Bukidnon. Meron pang 41 local government units nag-iwan ng pera sa Interagency Task Force para sila payagan makabili ng gamot, Western Medicine. Interagency Task Force naman, mahiya kayo. Kaya tumaas ang mga infected kasi wala nang visa yung Sinovac, mas pangalawang job na, kaya ka tumaas, tinan yung datos. Naku, 17,000 noong Biyernes, 16,000 noong Sabado, 16,000 Linggo, noong Lunes, 18,000. Baka ngayon, sumobra pa. Sumobra pa. Nako, maya naman kayo. Saka hindi kayo doktor. General kayo, mga... Bigyan na ninyo yan. Nami batas sa 1132, andyan ang Health Authority, andyan si Duque, andyan ang mga gobernador, andyan ang mga mayor sa kanilang munisipyo, kanilang probinsya, andyan din ang regional health officer, regional director, na pwede mag-coordinate sa mga gobernador. Andyan po. Meron tayo kompleto po yung 1133-2. Meron health surveillance. Anak ko, basahin naman ninyo yung batas. Yes. Alam mo, ando na ko itong Interagency Task Force para corruption, tingin ko. Kaya sabi ni Gordon, kamahal naman itong face mask nyo. Tapos, yung Sinovac, mas mahal pa sa Pfizer. Tingnan yung presyo ng Pfizer. Mas mahal pa ng 1,000 mahigit. Mga kababayan, Sinovac walang kamay ng klase. Pfizer 95%. Mas mahal pa Sinovac. Hoy, gising Pilipinas, maya naman kayo, Interagency Task Force. Maawa naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Kayo mga general, wala kayong expertise dyan. We better resign. Ginagamit lang kayo. Nag-resign nga si Bisado, nag-resign nga si Lau. Kayo pa, ibigay nyo kay Duque yan. Tapos si Duque, bahala na, sasakit ang ulo niya. Kasi, pangalawang beses na siya naging Secretary of Health, di ba? Panahon ni Gloria saka ngayon. At saka bakit siya magagalit sa COA? Ang COA is constitutional body. Bakit ikaw, Duterte, magagalit sa COA? Di ba maging mayor ka 18 years? 2 beses ka naging mayor ng City of Davao? At may COA? Makatakot ang COA sa Davao sa'yo. Bakit ngayon magagalit ka sa COA? Sa COA po, mayroong exit conference at meron po silang tinatawag nilang website. Maski sino pwedeng tumingin doon. Kaya kung pinablis ng mga publisher, yung mga manunulat, hindi po ang COA yan. Yung po manunulat ang nag-publish niyan. Hindi po ang COA. Karapatan po yan. Nila kasi meron tayong freedom of information. Ikaw pumirma niyan, Mr. Duterte. Ano yan? Dekorasyon? Nambihira ka naman. Ayan! Sabi tuloy ni Coco Pimentel, yung pagtakbo mo, pagka Vice Presidente, very unusual. Bakit? Bakit kayo, kasi nagawan si Coco Pimentel ng pwesto sa PDP Laban, pati si Pacquiao, di ba? Bakit unahin yung Vice President? Abnormal naman yan. Yan, basahin nyo. Unusual
for, I have never encountered before, sabi ni Pimentel, sa kanyang Viber message, na choosing the Vice President first before naming your President. Si Coco Pimentel, number 1 sa Barian, UP. Alam niya ba, ang news lang na talaga, kung tatakbo kang Vice Mayor, tapos ikaw may mimili na mayor mo, di ba unusual? Tatakbo kang Vice Governor, ikaw may mimili siyang governor mo, di ba unusual? Ganun din po yan. Gusto niya tumakbong Vice President? Sabi naman ng iba, hindi, dahil sa takot niya, fear of the International Criminal Court. Fear of the International Criminal Court. Ayan. Yung Cosi Black, trumpets Duterte to run for Vice President, pero sabi ng mga kalaban, sa takot niya, so fear of the International Criminal Court. Sabagkat, pag hindi niya hawak ang presidente, yan tandaan niyo mga kababayan, ang presidente, pwede niyang sabihan ang Department of Justice, Guevara, huwag mo ipalabas yan. NBI, huwag mo ipalabas yan. LSR, huwag mo ipalabas yung record. PNP. Sabagat, ito lahat na ito ay appointee ng presidente. Kaya mga kababayan, mga patriots, mga bata, tandaan niyo mabuti. Bakit tumatakbo siyang vice presidente? At siya may miling presidente? Sino pagpipilian niya? Di ba si Bongo sabi niya, ang loyalty ko na kay Duterte lamang. Wala sa Pilipinas. Wala sa mga Pilipino. Kay Duterte lang. Siyempre, pag si Sara, ang loyalty niya sa ama. Who is Sara? Without the father. Di ba? Okay. Now, so pagpapilian dyan, si Sara o si Bongo? Tawag nila kay Mr. Bongo, the father of Balik Probinsya. At maawain kasi siya yung nagsabi, huwag naman, papasukin natin yung mga insect, maski may virus na pinapasok, maawain sa insect. Siyempre. At tinanungan natin ang mayor ng Davao. Di ba? Pag bubuksan niya, susuntukin ko kayo. Di ba? Sinuntok yung sheriff. No. So, ang presidente, ang susunod presidente, very critical. Kailangan hindi kakampi ni Duterte. Kailangan matalo sila lahat, pati mga senador, mga congressman. Bakit? Kasi ang mga kacheck sa presidente ay ang kongreso. Ngayon, kaya kita nyo budget, 1% lang health. Why? Inuunang bid-bid. Ano yan? Mga CDF ng mga congressman. Sabagat ang impeachment, manggagaling sa Congress. Mga masiba ito lahat. Doon nga sa amin sa Zamboanga del Sur, nag-away dahil sa mga gawa ng project. Dati magkakampi, nag-away sila ron. Now, why are we going to give priority to build when you have only few months to go? Mag-iiwan ka ng sakit, pandemya. Mag-iiwan ka ng budget na 1%. Maya ka naman. Pag-isahin mo yung right of way, ang laki ng pera ng right of way. Naku, ang pera para sa health infrastructure is only 12 billion. Tandaan niya. Pero sa right of way, naku, nakakaya. 392 million ang road network. Tapos sa right of way, 35 billion. Pag-isahin mo yan dalawa, 430 billion plus. Ibig sabihin yan, $50 billion worth of mas mura Pfizer, para makaabot tayo 70% herd. Napaka tawag nito, bloodthirsty ka naman, Mr. Duterte. 32,000 na mamatay. Tapos ang gamot gusto mo yung mahinang klase, mas mahal. Pwede ba makinig ka na for once and for all sa mga eksperto? Ayan, ang yabang ng FDA mo. Kailangan, Pfizer vaccine needs Philippine full approval. Sa US,
US grant Pfizer job full approval. Hanggang 12 years old to 15 years old, kung gusto nila, fully approved na. Sa Amerika, approval na. Di ba? Si Secretary Locsin, Secretary Foreign Affairs, saka si Ambassador Babe Romualdez, mga tao mo, nag-iayos na sa Pfizer, Moderna, Johnson. Di pa lumalabas, nag-iayos na. Inayos ng World Bank, saka ADB, para makabili tayo, makalinya tayo. Katulad ginawa ng Israel. Pati nga si Trump, President mismo ng Amerika, nag-iwan ng pera doon para makaunas, bakuna. Because these are privately owned. Kaya kita mo, Japan, kumuha ng permiso sa AstraZeneca. Sila na ngayon gumagawa ng kanilang gamot. Dapat yung ginawa ng DOST, yun din ginawa dapat nila. Humingi ng permiso para magawa. Ganun ang ginawa ng India. Tayo, sinubak pa rin. Sobra namang loyalty mo, Mr. Duterte, sa... Pwede ba, mga senador, mga congressman, palitan ninyo itong budget to? Hindi natin kailangan itong right of way. 35 billion? Hindi natin kailangan itong mga bill. 392 billion. Unahin natin, cure. Tandaan niyo yan. Lalo na kayong mga bata. Ito yung budget ni Presidente. 1% lang allocation sa health, infra. Tingnan niyo mabuti. 1% lang. Nakakahiya. Mahiya naman kayo. So, kung maabot ng 50,000 na mamatay o 100,000 na mamatay o 5 million ang affected, ikaw, Mr. Duterte, ang mananagot. Kung hindi mo ayusin itong budget, hindi na kayo mahiya. Kayong Interagency Task Force, mahiya naman kayo. Payagan na ninyo itong mga local government makabili ng mga Western medicine. Itong 300 corporation, companies, makakasave ang gobyerno natin. Kita mo, 1% lang nilaan ni Duterte para sa health infrastructure. So, payagan ninyo. Kung hindi nyo alam yung gamot na yan, tanongin nyo expert ko, kaya umalis kayo dyan. General kayo. Ang kalaban hindi turista, hindi enemy of state. Ang kalaban po, virus. Kung wala po kayong alam dyan sa medisina, pag how to address the virus, magkaroon naman tayo ng delikadesa. Ang delikadesa, ibig sabihin, pag wala tayong alam, hirin mo lockdown kayo. Ginawa niyong bilanggo mga tao. Yan, lumabas tuloy. Ang mga ayuda sa driver, 49,000 plus hindi nakatanggap. Sa dole, balik-balik yung nakatanggap. Ang daming kalokohan. Pati yung mga gamot, binili ng US, overpricing. Kaya, kayo kasi, hindi doktor. Wala kayo expertise dyan. Lockdown kayo. Yung mga tao, lalabas talaga kasi yung ibang walang makain. Yun naman, DSWD, nahuli tuloy ni Pacquiao. Babago yung vaccine. Aba, bakit 500,000 lang yan? Dapat 1,800,000 yan. Ayun. Mga congressman, mga nagkapalmoks, nag-epal-epal na. Ang iba, naglagay ng pangalan nila. Hindi nyo pera yan, oy. Pera yan ng Juan de la Cruz. Umabot po yan ng 1,800,000 dahil sa pag-iipon ni President Noynoy Aquino. Hindi po Duterte yan. Si Duterte, projected utang natin. Ito nga, budget-wise, let's go up by 20%. July. Ilan ang utang natin ngayon? Ang target, ang magiging utang natin by next year is abot ng 13 billion. 13 billion. Nako, tingin ko hindi. Malay ko, December pa, 13 billion na yan. Kasi ngayon, June pa lang, 11.16 billion. Tapos pataas ng pataas. Tapos ngayon, widen gap by 20%. Yung pera for this month, kulang pa 20%. So, mangungutang na naman tayo. Nakakaya ka, Mr. Duterte, tapos tatakbo ka, Presidente. So, tingnan natin anong mga komentaryo ni Rafael Mariano. Dati itong Secretary of Agrarian Reform niya. To stop Duterte's delusional attempt to overstay in power. Naku, 6 years under Duterte is like lifetime in misery. Quote, unquote. Sabi niya. Ang sabi naman ni Ed Salagman, this is in circumvention of the constitutional ban.
he would be adding to his serial infractions of fundamental law. Wala ka nga salin, fundamental law yan. And the father said, I'm talking of Edson Lagman. Extrajudicial killing, harassment, killing of human rights defenders, the closure of ABS-CBN, violation of press freedom. Diba? Hinabol mo inquiry, hinabol mo Raffler, ABS-CBN. President refusal to assert sovereignty over the West Philippine Sea. Ayan. Wala po mga isda sa Palawan. Hanggang Ilocos, boboto sa inyo dahil galit. Bakit? Bakit mo gusto Vice President? Wala ka naman nagawa. Marami namamatay sa pandemya, hindi mo na din. Ang sagot doon, mga kabayan, takot siya sa International Criminal Court. So, at least, ayusin mo pandemya. Wala na yung right of way. Wala na yung bid mo. Kalokohan, hindi naman bid malakihan yan. Wala nga Mindanao Railway. Wala nga tulay sa Pangilbay papuntang Tubod. CDF yan. Gusto mo lang ang loyalty ng mga congressman na para cover court. Ano ba yung kalokohan? Utang po yan. Hindi naman. Ang laki na po utang ni Duterte. Taka, 200% na siya. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana naman kayo mga bata, sana naman kayo mga kapwa-Pilipino, magpaka-Pilipino kayo. You should love your country more than the Chinese for that matter. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.